Good afternoon. My name is Andrenje Luzano from Charlie 2. Three departments that compose the Philippine Correctional System. Na number one is Department of Justice or DOJ. Second is Department of Interior and Local Government or DILG. And the last is Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ito po yung tatlong ahensya ng ating gobyerno na siyang nangangalaga sa ating correctional system or correctional pillar. Ito pong DOJ, DILG at DSWD. Kinds of corrections. The first is institutional correction. Second is non-institutional correction. And the last is therapeutic modalities. Ito po yung mga uri ng ating correction. First is institutional correction. Ang mga tao po dito na nagkasala ay makukulong sa bilangguan or diretso po siya sa bilangguan. At sa non-institutional correction naman po ay ang tao po ay hindi makukulong. Siya po ay magbubuno ng kanyang sentensya sa community or labas ng kulungan. At dito naman po sa therapeutic modalities. Ito po ay isa pong correctional activity na po pwede po nating i-apply sa institutional at non-institutional correction. Ito po yung mga activity na ginagawa sa ating bansa para po mas mabago po yung pananaw ng mga nakakulong. Key agencies that is responsible for institutional corrections. First is Bureau of Corrections or BUCOR. Second is Bureau of Jail Management and Penology or BJMP. And the third one is the provincial jails. Ito naman pong mga agencies na to ang siyang responsable po para po sa ating institutional correction na kung saan po ang mga tao na nagkasala ay makukulong at dito po sila mabibilanggo. What is the mandates of Bureau of Corrections or BUCOR? It is the agencies of the government that has the power of general supervision and control of all prisons and penal colonies in the country. That is tasked for the safekeeping of all inmates. Ito naman po ang mandato ng BUCOR. Ang BUCOR po ay sila po yung mga nagko-control at nagsusupervise sa lahat po ng prison at penal colonies sa buong bansa. At dito po sa mga prison at penal colonies, dinadala po yung mga taong nahatulan ng lagpas 3 taon na pagkakabilanggo. What is the mandates of Bureau of Jail Management and Penology or BJMP? They shall exercise supervision and control over all district city and municipal jails in the country. Ito naman po ang mandato ng Bureau of Jail and Management and Penology po. Dito naman po sa jail, ang parusa po na pinataw ng ating hukuman ay sa mga nagkasala ay hindi po siya lalagpas ng 3 taong pagkakakulong.
At kapag naman po city, city jail, municipal jail, at district jails ay sila po ay kontrolado po ng BJMP. What is the mandates of provincial jail? These shall exercise supervision and control over all provincial jails in the country. Ang provincial jails naman po ay sakop po ng provincial jail ang isang buong probinsya or isang lalawigan. At ang provincial jail po ay kontrolado ng provincial government. Pero po ang provincial jail ay under pa rin po siya ng DILG or Department of Interior and Local Government. Key agencies responsible for non-institutional corrections. First is Juvenile Justice and Welfare Council. Second is Board of Pardon and Parole. And third is Parole and Probation Administration. Ito naman po ang mga agencies na responsable po sa non-institutional corrections. Ang una po dito yung Juvenile Justice and Welfare Council na pag po bata po ang gumawa ng krimen, hindi po siya ikukulong agad. Dinadala po siya sa DSWD or kapag hindi po siya dinadala po siya dito kapag hindi po siya pwede sa poder ng kanyang mga magulang. At pangalawa naman po yung Board and Pardon and Parole. Same lang po sila ng Parole and Probation Administration na kapag po na-accept at napagbigyan ang application nila para mabigyan po sila ng parole at probation, sila po ay pwede pong makalaya at ang natitira po nilang sentensya ay gugugol po nila sa community na dapat tumupad po sila sa mga kondisyon na ibibigay po ng ating hukuman. Institutional Corrections Program. First is educational and skills training. Second is work and livelihood. Third is moral and spiritual programs. Fourth is medical and healthcare services. At sunod po dito ay sports and recreation. At ang huli po ay therapeutic community. Ito naman po yung mga program na binibigay o pinapagawa po para sa ating mga inmates para ma-rehabilitate, ma-reintegrate o ma-reform na binigay ng ating hukuman. Ang una po dito ay educational and skills training. Dito naman po ay, ito po yung programa na kung saan pwede pong mag-aral ang mga taong nakakulong. At kadalasan naman po dito na ino-offer po dito ay ang kursong business administration na kung saan po pwede po silang magtayo ng negosyo at mas maayos na pagpapatakbo nito. Dahil alam naman po natin na nahihirapan po ang mga ex-convict na makahanap ng trabaho. At pangalawa po dito ay ang work and livelihood. Dito naman po ang mga inmates po ay pwede po silang mag-aral at kasabay po nito ang paghahanap buhay po. Pwede po silang maging karpintero, electrician, or anuman pong maayos na trabaho. At pangatlo po yung moral and spiritual programs. May mga spiritual experts po sa mga
mga kulungan at lahat po ng reliyon ay meron po dito. At dito po nababago po ang mga napagpapabago po ang mga taong nagkasala at mga tungkol po sa kanilang mga pananaw at para po gumawa na rin po sila ng tama. At sunod po nito ay medical and healthcare services. Ang mga inmates po ay na may nararamdamang mga sakit or karamdaman ay pwede po silang gamutin at gagamutin po sila sa mga infirmary gamit po ang mga program na ito. At ang sunod po ay sports and recreation. Dito naman po ay habang sila ay nasa kulungan, may mga ginagawa po silang mga exercise or recreational activities. At ang huli naman po ay therapeutic community. Ang focus po dito ay individual at group relations. Kung saan po open po lahat ng usapin para mas mapabuti ang relasyon ng bawat isa.